Eto na po, inamin na po ni Director General Nicolas Torre III, bawal ang tukhang, Operation Tukhang, na nangyari ito at ginawa ito noong nakaraang gobyerno. Ito ngayon ang mahalagang paglilinaw ng ating Director General dahil sila po yung mga ngasiwa, nangangasiwa sa kampanya laban po sa mga illegal activities at iba pa. Pero dahil siya ngayon ng bagong PNP, ito pala ang kanyang paniniwala. Kung noong araw wala siyang nagawa tungkol dyan dahil hindi siya mataas na opisyal o hindi siya ang PNP chief at sumunod yung ibang kapulisan, sa ngayon hindi na pwede mangyari yun. Kasi ang kanyang paniniwala nga po ay bawal yan, illegal yan. Ito yung report, balita po. Thank you sa UNTV. This is a bold claim, I know. Especially coming from someone in uniform. But I believe that Oplan in its most basic concept is flawed. Hindi tama ang programang Oplan Tukhang ng administrasyon kung pag-uusapan ay ang paglaban sa mga hinihinalang gumagamit ng illegal na droga. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, ang tukhang ay mula sa Visayan words na tuktok hangyo na ang ibig sabihin ay katok at makiusap. Ayon kay General Torre, mali na katukin ang bahay ng isang tao na hinihinalang sangkot sa illegal na droga kung wala naman ari ang hawak na ebidensya ang pulis. Kung may ebidensya naman ari ang mga pulis, dapat na arestuhin na agad ang individual at hindi dapat na makiusap pa sa mga kriminal dahil iyon naman talaga ang trabaho ng isang alagad ng batas. We go to someone's house, knock on the door. Breaker suspected, no breakers to stop. Yet, do we have the evidence? If we have the evidence, we have no business pleading on criminals. Our job is to bring a warrant and enforce the law, arrest the criminals, and hold them to jail. Si ML Party List Representative Leila de Lima nakipagpulong din kay Chief PNP kaugnay sa isinusulong na transitional justice. Kasama ng dalawa sa pulong, sina National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan at si Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalato. Ayon kay Congresswoman de Lima, dapat aminin ng mga pulis na mayroong mali sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. So that's the first step, the acceptance. Hindi pwedeng in denial ang mga nasa PNP as an institution. Na parang bang walang nangyari. And worse, yung iisipin na walang masama doon sa mga pangyayari. Kailangan meron munang ganon, recognition, awareness, na something went very wrong. Sinabi ni Representative de Lima na kasama din sa napag-usapan ay ang ginagawang investigasyon ng International Criminal Court sa mga matataas na opisyal ng pambansang pulisya na sangkot sa war on drugs ng Duterte administration. I pointed out na yung ICC, ang talagang pinaka-target niyan, ang focus niyan, ay yung mga highest officials, those officials with the highest responsibility dun sa mga EJKs. And that of course include the former president who's now in The Hague, and then the former PNP chief na Senator Bato de la Rosa bilang the chief enforcer of Oplan. Gayunman, dapat aniya makipagtulungan sa investigasyon, hindi lamang ang mga aktibong opisyal, kundi maging ang mga retiradong opisyal. Ayan. Pati kahit sino, pwede pala makipag-ugnayan. Thank you. Sa balitang yan at naliwanagan din tayo kahit paano. So ayun, ang matindi rito kasi si General Torre na nagsasalita, mali ang Oplan Tukhang na nangyari during Duterte administration. Yan na ngayon ang sinasabi ngayon ng Director General. Ibig sabihin, mula nang si Marcos administration at mula sa liderato ni General Torre, wala nang pwedeng mangyaring tukhang kasi nga mali yan. Maling proseso. Kaya nga po, hindi dapat maulit. At yan pong Oplan Tukhang na yan, Sir Mike Abe, brainchild ng ating pangkasalukuyang senador na si Bato de la Rosa. Kaya ito, alam naman nila yan na bawal. Alam naman nila yan na illegal. Kasi nga po, di ba, tukhang. Kakatok. Tapos, mga hayo o manghihingi o makikiusap.
makikipag-usap. Nako. Wala, yung iba po niyan, mga natukhang, wala namang warrant of arrest. Walang search warrant. Diba kaya po etong sa pamumuno ni General Torre, bukod sa etong si General Torre ay General of the People, bagong kampiyon po ito. Panoorin ninyo. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torra. Gulat si Chief PNP. O diba? Kampiyon ng mamamayan, kampiyon ng mga Pilipino si General Torre at the age of 55 years old. Hindi niya inatrasan ang hamon ng isang 37 years old na mayor. Mayor pala, hindi vice mayor. Mayor na ng Davao City. Imagine niyo po yun. Kaya nga po itong si General Torre, alam niya, labag sa batas ang tukhang. Ang tukhang po ay hindi ito magandang sistema para po masugpo ang illegal na pulburon. Kasi napakadelikado nito dahil kahit kaninong bahay na lang ay kanila pong kinakatok, kanila pong pinapasok. Kahit walang search warrant, walang warrant of arrest. Kanila pong pinupuntahan yung mga pinaghihinalaan. Kahit nga po bahay ng mga inosente, pinapasok nila. Ginagawa nila ito para makakota, para makakuha ng reward mula kay Digong. Diba kaya alam niyo, sa totoo lang, tama lang na naparusahan si Digong. At ang mga kasapakat ni Digong katulad ni Bongo, Bato, si Sara, yan po, lahat ng yan. Dapat din pong mahuli ng ICC para mapagbayad sa napakatindi po na ginawa nila na krimen laban sa sangkatauhan, laban sa mga kababayan nating mga Pilipino. Yun naman. Kung alam ito ni General Torre na hindi naman si abogado, hindi ba? Bakit ito kayo nagawa ng nakaraang gobyerno? Daming abogado nun. Pati yung presidente dati, abogado. Mukhang na-overpower. Kaya ayun, nakulong. Kasi, crime against humanity. Yun po yun. So, maganda yung ugnayan ng Commission on Human Rights, National Police Commission, at Director General ng PNP. Kasi sila ho talaga yung magkukontrol at sila mangangalaga sa karapatang pantao ng polis, karapatang pantao ng sibilyan. Kaya Human Rights Commission, NAPOLCOM, siya naman ang magdidisiplina at mag-iimbestiga sa mga otoridad na maaaring umaabuso. At yung Director General naman, napakaganda na sinasabi, hindi pwede yung paglabag sa batas. Hindi pwede ang tukhang kasi bawal yan. Maling pamamaraan yan. Rule of law ang kailangan. Ang galing, yan ho yung positibong balita. Ayan ang nakikita natin. Kaya may pag-asa. Malungkot man, maraming nawala. Noong panahon, noong 6 na taon ng Duterte administration. Pero ngayon, hindi na ho mangyayari yan. Kung meron man yan, maliliit na lang. Pero hindi tukhang. Kasi nga bawal yun. Mali yun. Sa ibang pamaraan. Pero mangingibabaw pa rin. Pangangalagaan ng kasalukuyang gobyerno karapatang pantao para hindi na maulit ang human rights violation o crime against humanity laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya nga yung kaso ng dating Pangulong Duterte at ni General Bato, Senador Bato at iba pang maaaring sangkot yan, tuloy-tuloy yan. Kasi nga po, nangyari. May ebidensya, may complainant, may biktima. Kaya mabigat talaga yan. Hindi pangkaraniwang kaso yan. Hindi pangkaraniwang problema yan. Para maiwasan, ay di huwag nang gawin. Mali pala. Mabuhay ka, General Torre, dahil sa iyo mismo nang galing yan. So, makakatulog ng mahimbing, hindi mag-aalala ang mga sibilyan. Dahil hindi na mauulit na mawala ang kailang mahal sa buhay nang wala sa lugar. Protektado na ang mga sibilyan. Ang maliliit lalo tigit. To serve and protect. Rule of law. Yan ang ibig sabihin ng pamunuan ng PNP. Yan ang kailangan. Ang galing, di ba? Hindi lang pala boksingero itong ating PNP chief. Talagang merong paninindigan at malasakit sa kapwa.
At yung mga aabuso sa kanilang kapulisan o kung sino man, aba, may paglalagyan kayo. Kasi hindi ko konsintihin, hindi papayagan ng inyong Director General, ng ating PNP Chief, ang aabusong opisyal. Kasi mali yun. Labag sa batas yun. Diba? Kung nakaraang gobyerno, umaabuso kayo, umabusong iba dyan, kaya may problema kayo, ngayon hindi na pwede yan. Under PBBM, under General Torre, PNP na, boksingero pa pala. Kita mo naman, galing ha? Ayos, galing ha? Hanggang kailan pa ba si General Torre? Sana lahat ng pulis ganyan. Kung di ako kakamali, mahigit na 1 taon pa siyang magiging director ng PNP. Sana nga ma-extend pa. Kasi nasa batas po kasi mandatory retirement ang 56 years old. Pero merong authority ang Pangulong i-extend kung gusto niyang i-extend. Ayun, sana ma-extend ka ganito ang performance ng isang general. Ito yung kailangan natin. Sana patapos ng 56 years old niya, ma-extend pa siya dahil kailangan ito ng bayan. Sa aking personal na opinion, siya ang karapat-dapat na PNP chief talaga. Please like and share. Ito nga po, di ba Sir Mike Abe, si Harry Roque ay isang human rights lawyer yan. Di ba kaya nga yan nandun sa ICC eh. Isa yan sa mga international lawyer for human rights. Di ba? Pero sumusuporta siya kay Digong at ang tingin pa nga niya kay Digong ay pinaka magaling na presidente na naupo sa Malacanang. Kaya nga po, di ba, todo ang pagiging supporter ni Harry Roque kay Digong. Pero, di ba, nakita naman niya mismo, siya mismo ang nakakita kung paano po ginugurgur ang ating mga kababayan na mga pinagsususpetsahan pa lang. Siya'y abogado ng human rights. Alam niya na dapat dumadaan sa proseso ang si kahit sino na suspect. Kahit nga convicted na, kailangan dumaan pa rin sa proseso. May mga karapatan pa rin kahit convicted na ang isang tao sa isang krimen. Diba? Pero kita nyo, kinunsinte ng isang human rights lawyer na si Roque, si FPRRD. Kinunsinti niya si Bato de la Rosa. At talagang pinagmamalaki pa nila ang tokhang. At sabi nga ni Bato, kung mabibigyan lang ulit siya ng pagkakataon, gagawin pa rin niya yung Oplan tokhang. Na naging napakadelikado at ginamit po talaga para sa pansariling interes ng ibang mga PNP. Yung ibang mga PNP noon na may mga kaaway, pinupuntahan nila yung mga bahay. Kahit walang search warrant, pinapasok nila. At kapag ito'y para kanilang magurgur, ay sasabihin ng laban. Yung iba naman, tinataniman ng ebidensya. Dyan, si Digong mismo, umamin yan. Tinataniman niya talaga ng ebidensya daw dati. Ang mga pinagsususpetsahan. Diba, imagine niyo po yun Si Digong, prosecutor pa lang nun. Ganun na gawain. Di lalo na naging presidente. Nakita natin ang nangyari sa mga Espinosa. Nakita natin ang nangyari sa mga Parohinog. Nakita natin ang nangyari sa mga mayor na hindi sumuporta kay Digong. Ginawang mga drug lord. Diba, kaya po, nako. Buti na lang talaga at nasa tamang tao ang PNP. Buti na lamang talaga meron tayong General Torre na talagang itinaas ang bandila ng mga PNP ngayon. Binawi ang masamang imahe. Tinanggal ang masamang imahe ng mga PNP at itinaas ang dangal muli ng ating mga PNP. Kung dati ang tingin sa PNP parang mga riding in tandem, mga iskalawag, ngayon mataas ang moral ng mga PNP. Natutuwa sila na merong isang General Torre na talaga namang maraming reforma, maraming estratehiya na talagang makakatulong para po mas maging episyente at mas maging epektibo ang mandato ng mga PNP to serve and protect. Hindi tutokhang
and tugurgur ng walang proseso. Diba? Inilagay ni Digong sa kamay niya ang batas. Siya ang naging batas. Kung sino ang pinag-iinitan niya, kung sino yung ayaw niyang tao, yun ang huhulihin. Yun ang paparusahan. Kahit walang kasalanan. Diba? Kita niyo si Rolando Espinosa? Hanggang ngayon, walang hustisya yun. Diba? Si Karen Espinosa, ang isa sa mga saksi dyan, na talagang walang kasalanan ng ama niya. Pero ano ginawa? Diba? Kaya kung napaparusahan man si Digo ngayon sa ICC, si Bato de la Rosa ay nanganganib mahuli ng ICC o ng Interpol, malapit nang lumabas ang kanyang warrant of arrest o isilbe sa kanyang warrant of arrest. Wala pong ibang isisisihin dito kung hindi sila din. Sila gumawa niyan eh. Wala namang ibang gumawa niyan. Wala namang ibang may sala niyan. Wala namang ibang nag-utos kung hindi si Digong. At sumunod, etong si Bato de la Rosa noong siya pa ang PNP chief. Kaya nga po, di ba? Sinasabi ko, better luck next life na lang sa mga DDS. Mali kayo ng sinuportahan. Ang sinuportahan ninyo, mga masasamang tao, mga sindikato, mga kurakot, at mga protektor ng drug lord. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Maraming salamat kay Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Malapit na siyang mag 450,000 subscribers si Sir Mike Abe. Suportahan po natin, walang fake news dyan kay Sir Mike Abe. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.